Sa bayang nakasandal sa gilid ng bundok sa Quezon, may simbahan na luma pa sa alaala ng karamihan. Ang mga bato nitong kulay abo ay may gaspang na parang balat ng balete at ang amoy ng lumang kahoy at kandila ay kumakapit sa damitan ng sino mang papasok. Miyerkules ng gabi, mahina ang ulan at ang hangin mula sa gubat ay nagdadala ng bahagyang lamig na pumapasok sa siwang ng mga bintanang salamin. Sa labas, nakahilera ang mga payong at tsinelas, at sa loob, unti-unting napupuno ang bawat bangko ng mga pamilyar na muka. Mga inang may dalang rosaryo, mga lalaking kakagaling lang sa bukid at nag-alis ng sombrero sa pasukan, mga batang sakristan na may kaba at sabik habang inaayos ang tunog ng kampana at ang paglalagay ng incense sa burner. Sa pinakaharap, si Father Ramon ay nakatalikod habang inaayos ang kasuotang puti at ginto. Mabilis ang tiyanyang paghinga na tila nagmamadali at hindi yatang makuha ang tamang ritmo. Sa edad na 47, malinis pa rin ang gupit at malinaw ang boses. Ngunit may guhit ng pagod sa paligid ng kanyang mga mata, tanda ng mga gabing hirap makatulog at ng bigat ng mga pakikinggan at pamumumpisal na nagkukumpol sa araw-araw. Palagi siyang maagang dumarating. Ngunit ngayong gabi ay muntik na siyang mahuli. Galing siya sa pagpupulong sa munisipyo tungkol sa planong pagpapalapad ng kalsada patungo sa bagong resort. Nabanggit doon na kailangan umanong putuling ang ilang puno sa gilid ng kagubatan at kahit wala pa ang formal na permit, may mga poste nang nakabaon at mga pako sa ilang lumang kawayan. Hindi siya nagsalita sa pulong. Nakikinig lang habang ang barangay kapitan ay nagsasalita ng progreso, ng trabaho, ng turismo. Pag-uwi sa kumbento, pinakiramdaman niya ang sarili at sinubukang magdasal, pero sa halip na kapanatagan, nakaramdam siya ng kulang na hangin na parang may humahawak sa dibdib. Dahil doon, napadalas nitong mga huli ang paglakad-lakad niya sa paligid ng bakuran ng simbahan sa gabi, nakikinig sa iyak ng tuko at huni ng kuliglig. Habang pinipilit linisin sa isip ang mga salitang hindi niya nasambit sa pulong. May hiya at kaba siyang hindi matukoy, parang may utang na hindi niya alam kung kanino. Sa choir loft, si Mara, ang dalagang nagvo-volunteer bilang catechist, ay nag-uumpisa ng kumanta ng panimulang himno, habang sinasalo ng payak, ngunit maamong harmonya ng 3 boses ng kabataan. Ang tunog ay tumatagaktak sa mataas na kisame at nagsasabog ng kakaibang linis sa hangin. Sa bandang gilid, nakaupo si Lola Celia, pinakamatandang suki ng gabi-gabing misa. Nakapulupot sa daliri ang lumang rosaryo at ang mga matay tila laging may binabantayan sa likod ng usok ng kandila. Sa tabi niya, 2 binatang sakristan, sina Noel at Andoy, ay pabulong na nagtatanungan kung tama ang bilang ng uling at kung saan ilalagay ang karagdagang kandila para sa panalangin sa kalikasan na idinarasal tuwing Miyerkules. Si Noel, mahina ang loob tuwing may ulan dahil sa mga kwentong naririnig niya, ay sumilip saglit sa labas at nagkunwaring walang nakitang kakaiba nang may napansin siyang parang aninong dadaan sa bakod sa bandang gubat. Pinili niyang isara ang pinto at sabihing baka pusa lang. Nang magsimulang tumunog ang maliit na kampana sa presbytery, humakbang si Father Ramon papunta sa altar. Mahinhing sumunod ang mga sakristan, bitbit ang krus at ang aklat, at ang usok ng insenso ay bahagyang sumayaw sa hangin. Ang liwanag mula sa mga kandila ay kumikislap sa tablang mesa at sa ginintuang borda ng kasuotan niyang puti. Nagsalubong ang mata niya at ni Mara sa isang iglap. May parang paanyaya sa kanyang tingin. Hindi pahiwatig ng pag-ibig, kundi ng pag-alala. Na para bang sinasabi nitong nandito siya, nandito ang komunidad. Huminga ka. Binitawan niya ang maikling ngiti, saka nagsimula ng pagbati. Malinaw pa rin ang kanyang tinig at sa unang mga linya ng liturhiya ay naibalik niya ang kabihasaan ng ritual. Mga salita na daan-daang beses na niyang binigkas, ngunit ngayong gabi ay may kaibang bigat na para bang bawat pantig
ay hinihila mula sa kailaliman ng simbahan. Sa unang pagbabasa, ang lumang salamin sa kaliwang bintana ay biglang sumalo ng kakaibang kidlat na parang sumayad sa may gilid ng bundok. Mabilis itong dumaloy at nagbigay ng berdeng kisap sa mga imahe ng santo sa stained glass. Walang napansin ng karamihan. Ilang ulo lang ang umangat sandali kasama si Lola Celia na yumuko nag-antanda. Sa oras ding iyon, nagbukas ang isang malamig na bugso ng hangin na parang galing sa lawit ng gubat. At pumasok ito sa loob na tila naghanap ng dadaanan. Pumalood sa mga damit ang lamig, kinilabutan ang ilan, at may ilang bata na napapikit at humawak sa braso ng ina. Ang ganitong lamig ay nakasanayan na rito tuwing umuulan, sabi ng iba. Pero may kakaiba ngayong haplos na hindi lamang sa balat, kundi pati sa batok at batok ng isip. Nang tumayo si Father Ramon para sa ebanghelyo, sandaling umindak ang apoy ng mga kandila at nagdikit sa isa't isa ang usok, parang sinulid na hinahatak sa iisang dulo. Pinakiramdaman niya ang lalamunan. Tuyong-tuyo ito, kaya humigop siya ng hangin at pinisil ang kutsarang maliit sa gilid ng lectern na parang mapapawi ang uhaw sa simpleng hipo. Bago niya binuksan ang aklat, sumulyap siya sa kaliwa. Sa pader kung saan dati, ayon sa matatanda, may nakatayong punong balete bago itinayong altar noong unang panahon. Matagal na niyang naririnig ang kwento, sinabayan ng puksom sabi-sabi, na sa pagputol daw sa punong iyon, may mga gabi na may naglalakad-lakad na dilag, na ang buhok ay parang dagta ng gabi at ang balat ay mapusyaw na berde. Tinatawanan niya ito noon, hindi dahil bastos siya sa paniniwala ng iba, kundi dahil sanay siyang ang lahat ay may paliwanag kapag hinanapan ng pasensya at oras. Ngunit sa gabi ring ito, ang mga unang pantig ng ebanghelyo ay parang humawak sa kanyang leeg at isang saglit nawala sa kanya ang pahina na dapat niyang basahin. Humalili ang katahimikan na hindi komportable, parang biglang sumayad ang takong ng sapatos sa makinis na semento at umalingaw-naw. Marahang inubo si Father Ramon at nag-umpisa sa unang pangungusap. Ngunit sa bawat pangungusap ay may banayad na pagkautal na hindi ka pansin-pansin kung hindi ka pamilyar sa kanya. Sa ika-4 na linya ay nagbalik ang natural niyang timpla. Binasa niya ng maayos ang kwento tungkol sa awa at sa pagpapatawad. At habang bumibilis ang kumpas ng boses, pinakinggan siya ng lahat. Marahil sa kaginhawaang bumalik sa pamilyar na agos ng gabi. Sa bandang hulihan ng pagbabasa, sumiklab muli ang kidlat, mas malapit na, at kasunod ang mababang dagundong, ngunit tinuloy niya ang binabasa, hindi nagpaistorbo. Agbaba niya mula sa lectern, napansin niya ang panginginig ng kanyang mga daliri at ang pagdikit ng pawis sa likod niya. Malamig ngunit makapit. Ang homilya ang susunod at sa isip niya ay uulitin lamang niya ang inihanda noong umaga. Simpleng paalala tungkol sa hindi madali ngunit mahalagang gawain ng pag-alaga sa kalikasan at pagrespeto sa mga bagay na hindi natin maipaliwanag. Pagsubok na paghahabi ng pananampalataya at pag-ako ng responsibilidad. Bago siya nagsalita, tumingin siya sa mga tao at nakita ang iba't ibang mukha ng bayan. May naroon na mag-asawang matagal nang hiwalay, ang tulog dahil sa trabaho sa taniman. Isang binatang bagong uwi bilang seaman na nilalamon ng ingay ng syudad ang loob tuwing bakasyon. Isang gurong balikat ang timbang ng mga batang naiwan. Naramdaman niya ang dati ng damdamin na ang simbahan ay hitik sa bigat ng totoong buhay at ang bawat salita ay timbang na dapat hindi magpahamak. Nagsimula siyang magsalita ng dahan-dahan, mababa ang tono at may tahimik na kumpiyansa. Hindi sermon ang dating kundi pag-ukusap. Kinuwento niya ang karanasan niya sa pulong, na hindi pa siya sigurado kung ano ang pinakamainam. Ngunit malinaw na may mga desisyon na magbubura ng luma para sa bago. Sinabi niyang may mga pagkakataong kailangan nating huminto at tanungin kung kanino nga ba talaga ang lupa. Kung sino ang nauna at kung sino ang nagpasan ng hirap ng pag-unlad. Sa puntong iyon, may ilang tumango,
may nagbuntong hininga at may iilang nagkatinginan na tila may ibig sabihin ang pagitan ng tingin. Sa may pinto, si Noel ay napatingin muli sa labas. Sa dilim ng bakuran, napansin niyang parang may babaeng nakatayo malapit sa lumang pader. Hindi malinaw ang hugis, parang usok na nagkukulay ng laman, at isang iglap lang iyon bago tuluyang matakpan ng tiraso ng ulan ang liwanag mula sa poste. Pinakiramdaman niya ang balat ng braso niya na tinubuan ng balahibong patingar, at sa halip na magdulot ng sigaw, napaatras siya ng kalahating hakbang at muling ipinimid ang pinto. Bahagya niyang itinaas ang kamay na may hawak na kampana, parang masahanang tanda na handa siya kung hihingi ng tulong ang pari. Nagpatuloy si Father Ramon at naging tapat sa kahinaan, na minsan kahit siya ay natatakot magsalita kapag alam niyang may masasagasaan. Piniling totoo ang boses, kinilala ang sariling pagod at humiling ng panalangin para sa lakas ng loob. Ang ganitong uri ng pag-amin ay bihira niyang gawin sa pulpito. Naramdaman niya sa sarili ang kakaibang pagluwag na parang may kadenang hinila mula sa sikmura paakyat sa lalamunan. Sa unang pagkakataon sa gabing iyon, naging tahimik ang loob niya at naging malinaw ang dahilan kung bakit hindi siya madalas makatulog. Ang pasya niyang pakinggan muna kaysa magsalita ay hindi sapat sa pagkakataong may mga bagay na matagal nang hindi napapakinggan. Itinaas niyang tingin sa lumang salamin kung saan sumasayaw-sayaw ang berdeng liwanag sa mukha ng isang santo, at inisip kung ito ba ay silakbulang ng ulan o paalala ng kung anong mas luma pa sa simbahan. Pagkatapos ng homilya, dumaloy ang ritual. May nag-alay ng tinapay at alak. May nag-abot ng maliit na basket na may kakarampot na gulay bilang pasasalamat. Sa sandaling iyon, may batang umiiyak sa gitna dahil nadulas sa bangko. Mabilis na sinundo ng ina at pinunasan ang tuhod. Bumalik sa karaniwan ang lahat tulad ng libu-libong gabing nagdaan. Ngunit sa hangin, may bahagyang pagbabago. Isang amoy na hindi kandila, hindi ulan, hindi insenso. Parang dahon na dinurog sa pagitan ng palad, may halong tamis at mapait, at ang tatag nito ay kumapit sa ilong ni Father Ramon. Nagpaalala ng bakuran sa bandang likod ng kumbento kung saan may lumang ugat na umuusbong kahit tinabas na noon. Sinilip niya ang gilid ng altar at napansin ang munting anino na dumaan sa sahig, mabilis na parang dila ng apoy at kasing payat ng sinulid ng gabi. Hindi siya nagtanong. Tiningnan lang niya ang tabernakulo, mariing pumikit ng isang tibok at muling idinugtong ang salitang bahagi ng dasal. Pag-akyat sa konsekrasyon, nag-ingay ang kulog at ilang kandila ang nanlaki ang apoy bago kumalma. Nag-antanda ang lahat. Sa bandang hulihan, si Lola Celia ay sumutsot ng mahina, hindi dahil sa galit kundi parang pagpipigil ng sibol na iyak. Ang dating kwento sa kanya ng yumaong asawa tungkol sa punong balete, ang mga gabi ng pangangaso ng hangin, at ang panahong may nakitang liwanag sa pagitan ng mga sanga ay nagbalik sa kanyang alaala na parang matagal nang pinipigil bumalik. Tiningnan niya si Father Ramon at nabasa sa mukha nito ang kakaibang pagod at ang bahagyang paglalim ng mata na hindi niya nakasanayan. Sa isip niya, tumawag siya ng kapayapaan para sa pari, at alam niyang hindi lang tao ang nakikinig. Natapos ang misa sa katahimikang magaan, ngunit may nakasabit na tanong sa loob ng mga taong nag-antanda at nagsiuwi. Sa paghakbang palabas, umambon muli at kumislap ang ilaw ng poste, at nang sumulyap si Noel sa bakuran, wala na ang inaakala niyang aninong babae. Sa halip naroon ang duhat na puno sa gilid ng bakod, marahang humahampas sa pader na parang may minamasdan sa loob. Sa kumbento, si Father Ramon ay naupo muna bago alisin ang kasuotan. Inaplos niya ang laylayan nitong may burdang ginto at huminga ng malalim. Sa gabing iyon, nagpasya siyang bumalik sa lumang talaan ng parokya na halos hindi niya binubuklat dahil sa alikabok. May hinahanap siyang hindi niya pa alam kung ano.
Ngunit sigurado siyang may iniiwan ang bawat pagtatayo at bawat pagputol. Sa labas, ang ulan ay tumigil na, ngunit ang gubat ay nagising. Sa pagitan ng mga sanga, may malamlam na liwanag na maikling umilaw at namatay. Parang matang pumikit sa wakas. Sa loob ng kanyang dibdib, may kumaluskos na hindi na puro takot. Parang paanyaya mula sa isang kuwento na matagal nang naghihintay masabi ng buo. Sa pagkaantok na dumarapo, hindi niya napansin ang pinakamahinang bulong na dumikit sa salamin ng bintana, na parang tinig na nag-aaral muling magsalita sa wika ng tao. Mahinhing sabi na hindi pa hiling, hindi pa utos, isa iyong paalala at ang nilalaman nito ay kasing linaw ng ulan. Makinig. Kinabukasan ng misa ay mabilis kumalat ang mga bulungan sa buong bayan. Ang iba'y nagsasabing napagod lamang si Father Ramon at inabutan ng matinding ubo. Ngunit may ilan na nanumpa na hindi ordinaryong pangyayari ang nasaksihan. Sabi ng isang sakristan, kitang-kita niyang may kumikislap na berdeng ilaw sa gilid ng mata ng pari habang binabasa ang ebanghelyo. Ang isang ginang naman ay nagkwento na narinig niya ang tinig ng babae na halos sumabay sa tinig ng pari. Bagaman walang ibang babaeng nagsasalita sa altar, sa palengke, sa tindahan at kahit sa tapat ng tricycle terminal, pare-pareho ang paksa ng usapan. May kakaibang nangyari sa loob ng simbahan at hindi lahat ng tao handang paniwalaan na iyon ay basta pagod lang ng pari. Si Father Ramon, matapos ang misa, ay hindi na lumabas ng kumbento buong maghapon. Nasa kanyang silid lamang siya, pinipilit alalahanin kung ano nga ba ang nangyari. Maayos naman ang simula, ngunit sa kalagitnaan ng pagbabasa ng ebanghelyo ay bigla na lamang niyang naramdaman ang parang may humawak sa kanyang lalamunan. Kasunod nito, dumapo sa kanyang isip ang mga salitang hindi niya dati nababasa, mga linyang hindi nakasulat sa aklat ngunit lumalabas sa kanyang bibig na parang matagal na niyang kabisado. Kinilabutan siya nang maalala ang timbre ng tinig, hindi lalaki kundi malambing na tinig ng isang babae, may himig ng lungkot at galit na magkasabay. Nang matapos ang misa ay magaan ang pakiramdam niya, ngunit paglipas ng ilang oras, nagsimula siyang manginig at labasan ng malamig na pawis. Kaya't buong araw niyang pinilit magdasal, ngunit sa bawat pagsasara ng kanyang mga mata ay bumabalik ang imahe ng berdeng liwanag na lumilitaw mula sa bintana ng simbahan. Gabi ng Huwebes, muling nagsagawa ng misa si Father Ramon. Ang mga tao ay nag-aatubili kung dadalo, ngunit marami pa rin ang pumuno sa mga bangko dahil sa kuryosidad. Habang nagsisimula ang ritual, nakapansin ng kakaiba ang mga deboto. Masyadong malamig sa loob, gayong walang ulan sa labas at mainit pa nga ang panahon. Habang nagbabasa ng dasal si Father Ramon, nagsimula siyang manlumo. Ang kanyang tinig, na dati malinaw at buo, ay naging mabagal at mabigat. Hanggang sa biglang nagbago ang ritmo at ang mga salita'y hindi na sa kanya nanggagaling. Tumigil ang lahat ng tao at napako ang tingin sa kanya. Ang mga mata ni Father Ramon ay nagkulay berde at mula sa kanyang bibig ay lumabas ang tinig na malinaw na hindi kanya. Ako si Lyra, bulong ng tinig na nag-echo sa loob ng buong simbahan. Sapat na ang katahimikan. Panahon ng pakinggan ninyo ang mga matagal na nilibing sa inyong alaala. Nagdagsaan ang mga sigaw ng mga tao. Ang ilan ay nagtakip ng tainga, ang iba'y lumuhod at nagdasal, at may ilan namang agad na tumakbo palabas ng pinto. Ang mga sakristan ay napatigil sa gitna ng kanilang hakbang, nanlilisik ang mga mata sa takot, ngunit wala ni isa ang naglakas loob na lumapit. Ang tinig ay nagpatuloy, mas malinaw, mas mabigat at mas mapanakit sa pandinig. Ang puning balete na inyong pinutol, ang tahanang sinunog ng mga prayle. Ang mga iyak na ibinaon ninyo sa ilalim ng bato ng altar, lahat ng iyon ay hindi mawawala.
Ako ang boses ng mga nawalan. Ako ang anino na iniwan ninyong sugatan. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ninyo naririnig ang katotohanan. Napaluhod si Father Ramon. Tila nilulukob ang kanyang katawan ng isang puwersang mas malakas pa sa anumang sakit na kanyang naranasan. Pilit siyang nagsalita, ngunit ang kanyang boses ay mahina at hindi marinig. Sa bawat segundo, naramdaman niyang parang may dalawang kaluluwang nagtutunggali sa loob ng kanyang katawan. Siya mismo at ang nilalang na sumasanib sa kanya. Nakita ng mga tao ang kanyang pangingisay, ang kanyang mga kamay na parang sinusubukan itulak ang hangin, at ang kanyang mukha na salit-salitang nagpapakita ng kanyang anyo at ng isang babaeng hindi nila kilala. Maputlang balat na tila kulay dahon at mga matang kumikislap na kulay jade. Sa gilid ng bangko, si Lola Celia ang unang naglakas loob na tumayo. Matagal na niyang naririnig ang mga kwento tungkol kay Lyra, ang diwata ng balete na naging alamat ng kanilang lugar. Ayon sa kanyang ama, bago pa man itinayo ang simbahan, isang malaking punong balete ang nagsilbing sagradong lugar ng mga tao at ng mga engkanto. Ngunit nang dumating ang mga prayle, ipinatibag ang punong iyon at pinatay ang sinumang lumaban. Noon pa man, ramdam na niya ang presensya ni Lyra sa paligid ng simbahan, ngunit hindi niya inakalang darating ang araw na ito'y lilitaw ng hayagan. "Mga anak, huwag kayong tatakbo," sigaw ni Lola Celia habang tinutulungan ang mga batang sakristan. Hindi ito basta demonyo. Ito'y boses ng matagal na nating kasalanan bilang bayan. Ang ilan sa mga tao'y natigilan at nakinig, ngunit marami pa rin ang natakot. May isang lalaking sumigaw, "Blasphemy! Hindi ito totoo!" at agad na umalis ng simbahan. Ngunit karamihan ay nanatili, nanginginig man dahil may kakaibang puwersa sa hangin na parang naguutos na manatili silang saksi. Sa gitna ng kaguluhan, muling nagsalita ang engkanto sa pamamagitan ni Father Ramon. "Hindi ko naisaktan ang inyong pari. Ginawa ko siyang sisidlan ng aking tinig dahil siya ang tanging may lakas ng loob na magsabi ng totoo. Ang inyong mga ninuno ay nagkulang at ngayon ay nararapat lamang na kilalanin ninyo ang sugat na iyon." Pagkatapos ng mga salitang iyon, bigla na lamang nanahimik ang lahat. Ang apoy ng mga kandila ay kumalma at ang hangin ay tila huminto. Ang mga tao'y nakatingin kay Father Ramon na ngayon ay nakaluhod pa rin sa harap ng altar, hingal na hingal at basang-basa ng pawis. Unti-unting nagbalik ang kulay ng kanyang mga mata, ngunit ang kanyang katawan ay nananatiling mahina. Tinulungan siya ng dalawang sakristan na makatayo at dahan-dahan siyang bumalik sa upuan sa gilid ng altar. Naiwan ang buong komunidad sa isang matinding katahimikan. Walang makapagsalita, ngunit sa kanilang mga isip ay iisa ang tanong, ano ba talaga ang kasalanang hindi pa natutubos? At bakit ngayon lamang ito bumalik upang maningil? Pagkalipas ng ilang araw matapos ang gabi ng misa na pinag-usapan ng buong bayan, hindi na mapigilan ang pag-usbong ng takot at kuryosidad. Ang mga tao ay patuloy na dumadalo sa simbahan, ngunit ngayon ay dala nila ang kaba na baka muling mangyari ang kakaibang pagsasanib. Sa labas ng merkado, pinag-uusapan ng mga manininda at mamimili ang mga bulong na narinig nila sa mismong loob ng simbahan. May ilan na nanumpa na malinaw nilang narinig ang iyak ng isang babae sa kisame, habang may mga nagsasabing nakita nilang umilaw ang mga imahe ng mga santo sa stained glass. Ngunit ang mga mukha nito ay bahagyang nabaluktot na parang binabago ng kung anong presensya. Kahit ang mga batang dati naglalaro sa plaza ng simbahan ay ayaw nang magpalipas ng oras doon. Takot na baka may lumabas na kakaiba mula sa loob. Ngunit higit pa sa lahat, ang kanyang kalooban ay pinapahirapan ng tanong, dapat ba siyang manahimik at sabihing may sakit lamang siya? O dapat niyang kilalanin na may isang nilalang na ginagamit ang kanyang katawan upang magsalita? Sa susunod na misa,
Lunes ng gabi, naging mas tahimik ang lahat ng dumalo. Ang bawat tunog ng kandila, bawat tunog ng kampana, at bawat paghinga ng mga tao ay dinig na dinig dahil sa kapansin-pansing katahimikan. Nang tumayo si Father Ramon upang magbasa ng ebanghelyo, nagsimula muli ang kakaibang pakiramdam. Ang kanyang mga daliri ay naninig at ang kanyang lalamunan ay parang nabara ng malamig na hangin. Bago pa siya makapagsimula, bumaluktot ang apoy ng mga kandila at ang liwanag nito ay kumurap. Pagkatapos ay nagtagal na tila may kasama ang liwanag na hindi galing sa apoy, kundi sa isang aninong naglalakad sa gilid ng altar. Sa sandaling iyon, dumapo muli sa kanya ang presensya ni Lyra. Hindi siya kaagad nagsalita sa pamamagitan ni Father Ramon. Sa halip, sa loob ng simbahan ay narinig ang mga bulong ng maraming tinig, lalaki at babae, matanda at bata, na parang nagmumula sa dingding at kisame. Ang mga bulong ay may halong iyak, may humihingi ng tulong, at may nagsusumbong ng mga kasalanan. Ang mga tao ay nagsimulang magtakip ng tainga, at ang ilan ay napaluhod at nagdasal ng malakas. Ngunit hindi iyon ordinaryong bulong. Bawat isa sa kanila ay may daladalang bigat na para bang totoong mga kaluluwang naghahanap ng katarungan. Ang ilan sa mga matatanda ay nagtakip ng mukha at halos hindi makahina, para bang kinikilala nila ang mga tinig. Si Lola Cilia ay muling tumayo at nagsimulang umiyak, hawak ang kanyang rosaryo, habang inuusal ang pangalan ng ilang ninuno na alam niyang nasawi noong panahon ng mga prayle. Doon niya kinumpirma sa kanyang sarili na ang boses ni Lyra ay hindi imahinasyon lamang, kundi isang alaala na pilit bumabalik mula sa nakaraan. Muling nagsalita si Lyra gamit ang katawan ni Father Ramon, ngunit ngayon ay mas malinaw, mas mabigat, at mas mapanumbat ang kanyang tinig. Huwag kayong magpanggap na hindi ninyo naririnig. Ang dugo at luha ng aming angkan ay nakabaon sa ilalim ng mga batong ito. Pinilit ninyo kaming kalimutan, ngunit ang oras ng pananahimik ay tapos na. Ang simbahan na inyong sinasamba ay itinayo sa ibabaw ng aming puntod. Hindi ba't karapat-dapat lamang na mabawi namin ang boses na ninyo'y ninakaw? Mula sa kanyang mga labi ay lumabas ang malalim na buntong hininga at ang mga deboto ay sabay-sabay na napaatras. Ang imahe ng isang babae ay sumulpot sa bandang gilid ng altar, hindi ganap na laman kundi aninang hugis tao na may mahaba at dumadaloy na buhok. Ang balat nito ay halos translucent na may kulay berde at pilak, at ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang mga ilaw ng alitaptap. Ang mga nakakita ay napasigaw at may ilan na natumba sa kanilang kinatatayuan. Ngunit sa halip na umatake, ang anyo ay tila lumulutang lamang. Nakatingin ng diretso sa mga tao at naglalabas ng presensya ng lungkot na hindi maipaliwanag. Hindi nakapagsalita si Father Ramon. Sa loob ng kanyang isip, pakiramdam niya ay nasa ilalim siya ng tubig at bawat galaw ay mabigat. Naririnig niya ang boses ni Lyra na nagsasabing, "Hindi ko hangad na sirain ka. Ginamit ko lamang ang iyong katawan sapagkat ikaw ang tanging makikinig. Ikaw ang pipilitin kong magsalita ng totoo. Ikaw ang daan." Sa kabila ng bigat, naramdaman niyang totoo ang tinig at hindi tulad ng inaakala ng ilan na demonyo ang sumasanib sa kanya. Sa halip, isang nilalang na sugatan, puno ng galit at hinagpis na naghahanap ng hustisya. Hindi niya alam kung ano ang susunod na mangyayari. Ngunit malinaw sa kanya na hindi siya makakatakas sa responsibilidad na ito. Noong maglaho ang anyo, nagbalik ang normal na ilaw sa loob ng simbahan. Ngunit ang mga tao ay nanatiling tahimik, walang nagsalita ni isa. Sa kanilang mga mata ay halata ang takot, ngunit mas nangingibabaw ang tanong na hindi nila alam kung paano sasagutin. Ano ang dapat nilang gawin sa isang engkantong bumangon mula sa kasaysayan at paano nila haharapin ang katotohanang matagal nang ibinaon ng kanilang mga ninuno? Sa gabing iyon, ang simbahan ay naging saksi sa pagbabalik ng mga boses sa dilim,
at malinaw sa lahat na hindi na iyon basta itatago sa katahimikan. Matapos ang gabing iyon na tila binalot ng mga bulong at aninong bumalot sa simbahan, hindi na mapigil ang pagkakawatak-watak ng pananaw ng mga tao. Ang ilan ay naniniwala na ito'y pagsubok ng Diyos at kailangan lamang ng mas maigting na dasal. Ngunit marami rin ang tahasang umamin na narinig nila ang mga pangalan at mga kwento ng kanilang mga ninuno sa mga bulong. Kinabukasan, halos walang pumunta sa simbahan maliban sa mga matatandang babaeng sanay na sa pang-araw-araw na rosaryo. Sa gilid ng mga bangko, nakaupo si Lola Celia at sa kanyang mukha'y bakas ang bigat ng kaalamang matagal na niyang kinikimkim. Habang nakayuko siya sa kanyang rosaryo, nagpasya siyang hindi na mananahimik. Hindi lamang ito kwento ng mga ninuno, ito'y kasalanang paulit-ulit niyang nadarama tuwing napapadaan sa altar kung saan dati nakatindig ang sagradong punong balete. Kinagabihan nang magtipon ang mga tao sa maliit na plaza sa tabi ng palengke, lumapit si Lola Celia at nagsalita. Sa unay pabulong lamang, ngunit kalaunan ay naging matatag ang kanyang tinig. Alam kong takot kayo, alam kong marami ang nagdududa, ngunit ang narinig natin ay hindi gawa-gawa lamang. May kasaysayan tayong itinago. Ang simbahan natin na minahal natin at pinagsilbihan ay itinayo sa ibabaw ng sugat ng lupa. Noon, bago pa tayo pinalad ng edukasyon at bagong kalsada, bago ang mga praile at ang mga politikong naghari, naririto na sila. Ang mga engkanto sa ilalim ng balete ang ating bantay at kakampi. Ngunit isang araw, pinutol ang punong iyon. Pinilit na itayo ang altar kung saan dati nakatayo ang ugat ng kanilang lahi. Ang mga iyak nila ay hindi natin pinakinggan. Tahimik ang lahat habang nakikinig. May mga batang nakayakap sa kanilang mga ina at ang ilan sa mga lalaki hindi mapakali. Alam nilang totoo ang binabanggit ng matanda dahil narinig na rin nila ito sa kanilang mga lolo't lola. Ngunit pinili nilang isang tabi dahil wala itong silbi sa makabagong panahon. Si Father Ramon ay hindi pa rin mapalagay. Tuwing gabi bago matulog, paulit-ulit niyang naririnig sa kanyang isipan ang tinig ng babaeng nagpakilalang si Lira. Hindi ito boses na nagtutulak sa kanya para gumawa ng masama. Ngunit isang tinig na paulit-ulit na bumubulong ng mga salitang tila nagmumula sa malalim na lungkot. Minsan, nakatitig siya sa altar ng mag-isa at naririnig ang mga katagang, "Naririnig mo ba ang iyak ng mga nawala? Hindi ito kathang-isip, hindi ito pananakot. Katotohanan ito na tinakpan ninyo." Kapag sinasagot niya sa isip na hindi niya alam kung anong kasalanan ang tinutukoy, ang kanyang dibdib ay biglang parang pinipiga at magdamag siyang hindi makatulog. Dumating na sa punto na pati sa kanyang pagkain ay nawawala ang gana at ang kanyang mga kasama sa kumbento ay napansin na ang mabilis na pagbagsak ng kanyang katawan. Si Father Ramon ay naroon din sa pagtitipon. Nakaupo siya sa likod, mahina ang katawan ngunit gising ang diwa. Habang pinapakinggan ang mga salita ni Lola Celia, para bang isa-isang naglalapat ang mga piraso ng palaisipan sa kanyang isip. Naaalala niya ang kanyang mga gabing hindi makatulog, ang bigat ng boses ni Lira at ang mga bulong ng mga kaluluwa. Ang lahat ng iyon ay tila isang kwento na matagal nang nakabaon sa ilalim ng mga batong pinagmulan ng simbahan. Nang natapos magsalita si Lola Celia, tumayo si Ramon at lumapit sa harap. Hindi na niya inalintana ang panghihina ng kanyang tuhod. Kung totoo ang lahat ng ito, wika niya, hindi na tayo dapat manahimik. Hindi nating pwedeng ipagpatuloy ang pagtitipon at dasal sa ibabaw ng puntod na hindi natin kinikilala. Kung ang engkantong si Lira ay sumasanib sa akin, marahil dahil ako ang tinutulak niyang magbukas ng ating mga mata. Ang tanong ay, handa ba tayong kilalanin ang kasalanan ng ating mga ninuno at tanggapin ang galit na ito? Nag-usap-usap ang mga tao at ang ilan ay nagprotesta. Hindi nating kasalanan yon.
Sigaw ng isang magsasaka. Mga praile ang gumawa nun, hindi tayo. Ngunit agad na sumagot si Lola Celia. Totoo, hindi tayo ang gumawa. Ngunit tayo ang nakinabang. Ang mga anak natin ay nag-aral sa paaralang itinayo ng simbahan. Ang mga ani natin ay naibenta dahil sa proteksyong ibinigay ng kumbento. Pumikit tayo at kinalimutan ang ugat ng ating lupain. Iyan ang kasalanan natin. Ang pananahimik. Hindi na muling nagsalita ang magsasaka. Isa-isa, nagyuko ng ulo ang mga tao. At sa kanilang mga mikhay, lumitaw ang hiya at takot. Hindi nila alam kung paano huhusgahan ang sarili. Ngunit malinaw na hindi na sila makakatakas sa kwento ng nakaraan. Nang maghiwa-hiwalay ang mga tao, si Father Ramon ay muling bumalik sa kumbento. Sa kanyang silid, isinulat niya sa kanyang talaan ang lahat ng narinig. Ngunit bago siya makatulog, muli niyang naramdaman ang malamig na simoy ng hangin. Sa kanyang pandinig ay dumampi muli ang tinig ni Lyra. Ngunit ngayong gabi hindi ito mabigat o galit. Sa halip, may halong hinagpis at pangungusap na tila pagod. Ngayon, alam na nila, ngunit hindi iyon sapat. Ang kasalanan ay kailangang tanggapin, hindi lamang alalahanin. Napapikit si Ramon at nagdasal. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit sa kanyang dibdib ay may nabubuong desisyon. Sa mga susunod na araw, kailangan niyang kausapin ang mas marami pang matatanda. Kailangang hukayin ang kabuuan ng kasaysayan. Alam niyang mapanganib ito at may ilan na magagalit. Ngunit alam din niyang wala nang atrasan. Ang simbahan ay hindi na magiging tahimik na gusali lamang. Ito ay naging pintuan ng isang mas matandang sugat na kailangang gamutin. At ang kanyang buhay, pati ang kanyang kaluluwa, ay malinaw na magiging kasangkapan sa pagbubutas ng katotohanan iyon. Makalipas ang ilang araw mula nang ibunyag ni Lola Celia ang kasaysayan ng lumang balete, naging mas mabigat ang hangin sa paligid ng simbahan. Hindi na karaniwang gabi ang dumaraan nang walang nakakakita ng kakaibang liwanag na dumadaloy sa mga bintana ng altar. May mga nakakarinig din ng yabag kahit sarado na ang pinto, at ang ilang nagbabantay sa plaza ay nagsasabing may babaeng nakatayo sa gilid ng bakod, nakaputing damit, mahaba ang buhok. Ngunit naglalaho kapag nilalapitan. Ang mga tao ay hindi na sigurado kung ligtas pa bang magsimba. Ngunit sa kabila ng takot, nagpapatuloy ang misa. Sa isip ng marami, kung iiwan nila ang simbahan, para na rin nilang isinuko ang kanilang pananampalataya. Kaya't gabi-gabi, pumupuno pa rin ang mga bangko, nanginginig man ang kanilang dibdib sa kaba ng muling pagpapakita ng engkanto. Dumating ang gabi ng Biyernes, isang misa na mas marami ang dumalokaw sa karaniwan. Marahil dala ng kuryosidad. Si Father Ramon ay handa na sa posibilidad na muling sumanib ang nilalang. Nang tumayo siya sa altar, ramdam na niya ang mabigat na presensya sa hangin. Sa unang bahagi ng liturhiya, maayos pa ang lahat, ngunit pagsapit ng pagbasa ng ebanghelyo, dumilim ang paligid. Ang mga ilaw ng kandila ay tila nilamon ng hangin at ang malamig na simoy ay dumampi sa balat ng bawat naroroon. Ilang sandali pa'y nanlilisik na ang mga mata ni Father Ramon. Kumikislap ng kulay berde at mula sa kanyang bibig ay lumabas ang tinig na hindi kanya. Malamlam ngunit matalim, malinaw ngunit puno ng bigat. Ako'y bumalik upang ipaalala sa inyo. Hindi sapat ang inyong katahimikan. Kailangan ninyong harapin ang ginawa ninyo sa amin. Nagkagulo ang mga tao. May ilan na sumigaw at nagtakbuhan palabas ng simbahan. Ngunit marami rin ang nanatili, nakayuko at nanginginig. Ang mga batay umiyak at niyakap ng kanilang mga magulang. Ang tunog ng tinig ni Lyra ay kumalat sa bawat sulok. Parang nagmumulat sa dingding at sa sahig. Ang mga imahe ng mga santo sa gilid ng altar ay nagmistulang nagbago ang anyo. At ang kanilang mga mata ay tila nakamasid sa mga tao, puno ng panunumbat. Ang mga nakasatsi
ay hindi malaman kung mag-aantanda o tatakbo. Ngunit nanatili si Lola Celia, nakaluhod sa gitna, hawak ang kanyang rosaryo at nakatitig sa pari na sinasaniban. Muling magsalita ang engkanto. Hindi ako aalis hanggat hindi ninyo kinikilala ang aming paghihirap. Ang balete ay aming tahanan. Ang ugat nito ang aming dugo. Pinutol ninyo, sinunog at tinabunan ng bato. Ang simbahan ninyo ay itinayo sa ibabaw ng aming mga labi. Ang bawat panalangin ninyo ay dumaraan sa aming sugat. Gusto ninyo ng kapatawaran, ngunit kailan ninyo kami binigyan ng hustisya? Sa sandaling iyon, parang pinagsakluban ng langit si Father Ramon. Sa loob ng kanyang isip, ramdam niya ang galit at hinanakit ng nilalang. Ngunit ramdam din niya ang lungkot at ang pagkawasak ng isang tahanan. Ang pakiramdam niya ay parang may bigat na nakapatong sa kanyang dibdib. Isang bigat na hindi kayang buhatin ng tao lamang. Pilit siyang nagsalita at sa gitna ng kanyang panghihina ay lumabas ang sarili niyang tinig, halos pasigaw. Kung may kasalanan kami bilang tao, kung may kasalanan ako bilang kinatawan ng simbahan, hayaan ninyong ako ang magbayad. Ako ang tatayo sa inyong harapan. Ako ang magpapasa ng parusang inyong hinihingi. Nang marinig ito ng mga tao, napasinghap sila. Ang ilan ay napaluha, ang iba'y natakot. Ngunit ramdam nilang iyon ay taos sa loob ni Father Ramon. Nakita nilang pinilit niyang labanan ang nilalang sa loob ng kanyang katawan. Hindi upang itaboy ito, kundi upang ipakita ang kanyang kahandaan na akuin ang responsibilidad. Isang malakas na dagundong ang umalingaw-ngaw sa loob ng simbahan. Ang mga kandila ay nagliyab ng mas maliwanag kaysa dati, at ang hangin ay tila biglang humigop ng lahat ng ingay. Mula sa katawan ni Father Ramon ay lumabas ang isang anyo. Hindi na ito anino lamang, kundi malinaw na hugis babae na may mapusyaw na balat, mahaba ang buhok, at mga matang kumikislap. Nakatayo siya sa tabi ng pari, ngunit hindi siya parang kalaban, kundi isang nilalang na sugatan. Puno ng galit at lungkot. Tiningnan niya ang mga tao, at ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw. Narinig ninyo siya, narinig ninyo ang kanyang pangako, ngunit hindi sapat ang salita. Ang sugat ng lupa ay kailangang gamutin. Hanggat hindi ninyo na ibabalik ang dangal ng aming lahi, mananatili akong naririto. Ang mga tao'y hindi makapagsalita. Nakayuko sila, hawak ang kanilang mga rosaryo, at ang ilan ay napaiyak. Sa kanilang mga dibdib ay bumangon ang hiya at bigat ng kasalanang hindi nila mismong ginawa, ngunit kanilang tinamasa. Sa gabing iyon, umalis ang anyo ni Lyra at naibang nakahandusay si Father Ramon sa altar, hingal na hingal at pawis na pawis. Agad siyang nilapitan ng mga sakristan at inalalayan, ngunit sa kanyang mukha ay hindi galit ang mababasa, kundi determinasyon. Alam niyang hindi matatapos ang lahat sa gabing iyon. Alam niyang darating pa ang panahong kailangan nilang harapin ang mas malaking katotohanan, at handa siyang ipaglaban ang kapayapaan na hinihingi ng engkanto. Sa kanyang isip ay malinaw. Nagsisimula pa lamang ang pagsubok, at ang kanyang buhay ay magiging sakripisyo upang dalhin ang kanyang bayan sa hustisya at pagkakasundo. Kinabukasan matapos ang pangyayaring iyon, muling nanahimik ang buong bayan. Ang mga tao ay nagkakatinginan sa bawat kanto, hindi sigurado kung ano ang dapat sabihin. Sa kanilang mga puso may halong takot at hiya, at ang bawat bulong tungkol kay Lyra ay lumalabas sa bawat sulok ng palengke at sa loob ng bahay. Si Father Ramon naman ay hindi makaalis sa kumbento, ngunit ramdam niyang hindi siya maaaring manatiling tagamasid lamang. Ang kanyang katawan ay mahina, ngunit ang kanyang kalooban ay nagpupumiglas na makahanap ng daan upang ipaliwanag sa lahat na ang pagsasanib ng engkanto ay hindi simpleng pananakot kundi isang panawagan. Buong maghapon ay nanatili siyang nagdarasal, ngunit alam niyan darating ang oras na kailangang siya mismo ang magsalita sa harap ng lahat.
Dumating ang linggo at puno ang simbahan. Hindi lahat ay dala ng pananampalataya, marami ay dala ng takot at kuryosidad. Ang mga matatanda ay tahimik na nagdarasal, habang ang mga kabataan ay nakatitig sa altar na para bang may hinihintay na kakaibang mangyayari. Nang matapos ang pagbasa ng Ebanghelyo, huminto si Father Ramon at hindi agad nagpatuloy sa ritual. Sa halip, hinarap niya ang mga tao. Ang kanyang tinig ay mababa ngunit matatag. Narinig na ninyo ang boses na hindi akin. Nakita ninyo ang nilalang na bumangon sa ating altar. Maari kayong magduda sa akin, ngunit hindi ninyo maikakaila ang inyong nakita. Hindi ito kathang-isip lamang. Ngayon, nararapat lamang na ilabas ko sa inyo ang aking damdamin. Umikit siya sandali at huminga ng malalim bago nagpatuloy. Hindi ko itinatanggi na natatakot ako. Ngunit sa mga gabi ng aking panalangin, napagtanto ko na hindi ito laban ng demonyo at Diyos, kundi paghahanap ng isang nilalang ng katarungan. Ang tinig ni Lyra ay puno ng galit, ngunit sa ilalim ng galit na iyon, naroon isang hinanakit na matagal nang hindi naririnig. Kung ang simbahan na ito ay itinayo sa ibabaw ng kanilang tahanan, hindi ba't nararapat lang na kilalanin natin ang pagkakamaling iyon? Hindi ko hiniling ang pagsasanib, ngunit pinili akong maging kasangkapaan. Kung ako ang pinili, ako ang tatayo at aako sa harap ninyo. Napalitan ng bulungan ang katahimikan. Ang iba ay nagtatanong kung tama ba para sa isang pari na aminin ang sariling kahinaan. Ngunit bago pa muling sumiklab ang inay, itinuloy ni Father Ramon ang kanyang salita. Kung may kasalanan akong dala bilang kinatawan ng simbahan, ako mismo ang haharap sa parusa. Hindi ko itataboy ang nilalang na iyon, sapagkat hindi siya kaaway, kundi isang paalala. Ako ang tatayo upang makipagkasundo. Kung kinakailangan ng ritual ng pagpapatawad, ako mismo ang magbibigay ng aking katawan at kaluluwa bilang sakripisyo. Namutawi ang luha sa mga mata ng ilan sa mga nakikinig. Si Lola Celia ay tahimik na umiling. Baka sa kanyang mukha ang bigat ng pag-amin ni Ramon. Lumapit siya sa unahan at nagsalita. Mga anak, ang sinabi ng ating pari ay hindi kahinaan. Ito'y tapang. Matagal na nating tinakasan ang kwento ng ating bayan, ngunit ngayon ay gumating ang panahon na dapat na itong kilalanin. Huwag natin siyang iwan. Kung siya ang pipiliin na sisidlan ng kapayapaan, tayo naman ang dapat na sumuporta. Ang mga tao'y nagkahalo-halo ang damdamin, ang ilan ay nagsabi ng kanilang pagsang-ayon, ang iba na may tahimik na nag-isip. Ngunit sa kabila ng lahat, ramdam nilang may katotohanan sa mga salita ni Ramon. Hindi ito basta pangaral lamang, kundi isang tunay na pag-ako ng responsibilidad. Ang kanyang mga matay puno ng pagod, ngunit ang apoy ng determinasyon ay naroroon pa rin. Hindi siya nagdududa sa kanyang misyon at iyon ang nagbigay lakas ng loob sa marami na manatili sa kanyang tabi. Nang matapos ang misa, nagpatuloy si Father Ramon sa loob ng kumbento at isinulat ang kanyang naging pahayag. Alam niyang may mas malalim pang mangyayari. Alam niyang darating ang gabi na muling babalik si Lyra. Ngunit sa oras na iyon, handa na siyang salubungin ang anuman. Ang kanyang puso inadpa siya. Hindi na siya lalaban upang paalisin ang engkanto. Sa halip, siya'y haharap at makikipag-usap, bibigyan ng boses ang mga matagal nang itinago sa katahimikan. Sa kanyang pag-iisa, naramdaman niyang muli ang malamig na simoy na dumarampi sa kanyang balat. At sa kanyang tainga, narinig ang bulong ni Lyra. Mas banayad na ngayon. Ngayon nakikinig ka. Huwag kang titigil. Ang oras ng pagbabalik ay malapit na. Sa unang pagkakataon, hindi siya naninig. Sa halip, marahan siyang ngumiti at pinikit ang kanyang mga mata na may tiwala sa daan kanyang tinatahak. Makalipas ang ilang araw, dumating ang isang gabi na kakaiba ang katahimikan sa buong bayan. Walang kuliglig, walang aso, at kahit ang hangin ay tila nag-aantabay sa isang bagay na mangyayari.
Sa simbahan, nakaluhod si Father Ramon sa harap ng altar, nagdarasal ng taimtim. Hindi na siya takot gaya ng dati. Ngunit ramdam niya ang bigat ng presensya na unti-unting bumabalot sa kanya. Hindi nagtagal, naramdaman niya ang malamig na dampi sa kanyang batok at ang pamilyar na tinig na muling lumabas mula sa kanyang bibig, bagaman malinaw na hindi na kanya. Na yon ay panahon ng usapan. Wika ni Lyra ang engkantong matagal nang nananahimik sa ilalim ng lupa ng simbahan. Biglang kumislap ang ilaw ng mga kandila at mula sa usok ng insenso ay lumitaw ang isang anyo. Hindi na ito anino lamang kundi isang hugis na mas malinaw kaysa dati. Isang babae na may mapusyaw na balat, mahaba ang buhok na parang daloy ng gabi at mga matang kumikislap ng berdeng liwanag. Ang lahat ng nakakita ay napigilan, ngunit hindi sila umatras. Ang mga taong dumalo ay ramdam ang mabigat na enerhiya, ngunit may kakaibang katahimikan din na bumabalot sa kanila. Ang tinig ni Lyra ay dumagundong sa loob ng simbahan. Nandito ako hindi upang manakot, kundi upang magpahayag ng hinihingi ng aming lahi. Ang tahanan namin ay nawasak. Ang mga ugat ng aming buhay ay sinunog at tinabunan ng bato. Ang lahat ng iyon ay hindi maibabalik. Ngunit kung nais ninyo ng kapayapaan, dapat kayong gumawa ng kasunduan. Nakatingin si Father Ramon sa nilalang at kahit naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay, tumayo siya at sumagot. Ano ang nais mong kasunduan? Ano ang hinihingi mo mula sa amin? Tumahimik sandali si Lyra at ang kanyang mga matay tila lumambot. Hindi ko hinihingi ang buhay ninyo. Ang nais ko'y igalang ninyo ang aming uri at ibalik sa amin ang dangal na ninakaw. Kailangan ninyo kaming bigyan ng lugar kung saan kami maaalala. Isang lugar na hindi mapapailalim sa panlilibak o paglimot. At higit sa lahat, kailangang kilalanin ninyo ang sugat na iniwan ng inyong mga ninuno. Nagbulungan ang mga tao sa loob ng simbahan. Ang ilan ay nagtanong kung posible ba iyon. Ang iba na may nag-alinlangan. Ngunit bago pa lumalim ang takot at pagdududa, muling nagsalita si Father Ramon. Kung iyan lamang ang hinihingi mo, handa kaming makipagkasundo. Hindi man namin mabubura ang ginawa ng mga nauna sa amin, ngunit maaari naming itama ang pagkukulang sa pamamagitan ng pagkilala at paggalang. Ako mismo ang mangunguna sa ritual ng pakikipagkasundo, ngunit kailangan mong ipangako na ititigil ang pananakit sa aking bayan. Dahan-dahang lumapit si Lyra at ang kanyang anyo'y naging mas malinaw. Ang kanyang mukha'y hindi galit kundi puno ng lungkot at ang kanyang tinig ay naging mas banayad. Kung gagawin ninyo ang aking hinihingi, kung bubuksan ninyo muli ang daan para sa aming lahi, wala nang dahilan upang manatili ang aking galit. Ngunit tandaan ninyo, hindi sapat ang salita. Kailangan ang gawa. Kailangan ninyong mag-alay, hindi upang sumamba, kundi upang magpakita ng respeto. Natahimik ang lahat ng tao. Sa kanilang mga mata, naroon ang kaba, ngunit naroon din ang pag-asa. Isa-isang lumuhod ang mga nakikinig, sumabay kay Father Ramon na nagtaas ng panalangin. Kung ito ang daan tungo sa kapayapaan gagawin namin, ang bayan na ito'y matagal nang nababalot ng katahimikan ng kasalanan. Ngayon, hayaan ninyong magsimula kami sa isang kasunduang magbibigay ng hustisya at pagkakasundo. Sa gabing iyon, nagkaroon ng kakaibang pagkakaisa. Ang mga tao na dati takot at nagtatago sa kanilang mga bahay ay nakaramdam ng lakas ng loob na harapin ang kasaysayang tinakasan nila. Ang imahe ni Lyra unti-unting naglaho sa liwanag ng mga kandila. Ngunit bago siya tuluyang mawala, iniwan niya ang mga katagang. Sa pagbabalik ninyo sa ugat, doon ninyo matatagpuan ang kapatawaran. Sa salitang iyon, nagpasya si Father Ramon na dumating na ang panahon upang ilabas ang buong bayan sa isang ritual ng pagpapalaya. At sa kanyang puso, alam niyang iyon ang susunod na hakbang na magpapabago sa kanilang lahat. Makalipas ang ilang araw mula nang magpakita ng malinaw si Lyra at ipahayag ang kanyang hiling,
Nagsimula ang paghahanda para sa isang ritual ng pakikipagkasundo. Hindi ito basta-bastang seremonya lamang ng simbahan. Ito'y pinagsamang alay at panalangin, pagsasanib ng lumang kahugalian at ng pananampalatayang Kristiyano. Pinamunuan ni Father Ramon ang pagpupulong sa plaza upang ipaliwanag ang gagawin. Hindi natin ito titingnan bilang pagsamba sa engkanto, sabi niya sa mga tao. Ito'y pagbabalik at pagkilala sa kanilang dangal. Mag-aalay tayo, hindi upang lumuhod sa kanila, kundi upang tanggapin ang ating naging kakulangan. May ilan pa ring nag-aalinlangan, ngunit nang tumayo si Lola Celia at sinabing ito'y pagkakataon para wakasan ang sumpa ng katahimikan sa kanilang bayan, nagkaisa ang karamihan na sumama. Nang sumapit ang gabi ng itinakdang ritual, nagtipon ang buong komunidad sa bakuran sa likod ng simbahan kung saan dating nakatayo ang punong balete. Ang lupa roon ay matagal nang tinabunan ng simento, ngunit may ilang ugat pa rin na lumalabas sa gilid na tila ba pilit umaabot sa liwanag. Sa gitna, inalis ng mga kalalakihan ang bahagi ng konkretong pader at nilantad ang lumang lupa na tila may halimuyak ng dahon at ulan. Dito itinayo ang isang munting altar na gawa sa kahoy, nilagyan ng mga bulaklak, gatas at pulot, mga alay na sinasabi ng matatandai sagrado para sa mga engkanto. Ang mga bata naman ay nagdala ng maliliit na lamparang delangis na nagsilbing liwanag sa paligid. Ang lahat ay nagtipon, tahimik at mapitagan habang inaantabayanan ang pagsisimula. Si Father Ramon ay nakasuot pa rin ng kanyang sutana, ngunit nagtanggal ng sapatos at medyas bilang tanda ng pagrespeto. Sa kanyang kamay ay hawak ang Biblia at sa kabilang kamay naman ay isang lumang palayok na puno ng tubig mula sa balon ng baryo. Tumayo siya sa gitna ng bilog ng mga tao at nagsimula, "Naririto kami ngayong gabi, hindi upang hamunin ang nakaraan, kundi upang harapin ito. Nandito kami upang ialay ang aming pagkilala at humingi ng kapatawaran. Naway tanggapin ng alikasan at ng mga nilalang na nawala ang aming taus-pusong pag-ako sa aming sala." Mula sa kanyang panalangin ay sinindihan ng mga sakristan ang mga lampara at ang liwanag nito'y nagbigay ng kakaibang sinag sa paligid. Ang usok ng kandila at langis ay umangat sa hangin at tila may hinahatak na kakaibang enerhiya. Sa isang iglap, umihip ang malamig na hangin mula sa kagubatan at kasabay nito'y lumiyab ang mga alay na parang tinanggap ng isang hindi nakikitang kamay. Ang mga tao ay nagsigawan ng bahagya, ngunit agad ding natahimik nang makita nilang hindi nasunog ang mga bulaklak o gatas, kundi umilaw lamang ng matingkad na berde, para itong tanda na tinanggap ang kanilang inihandog. Habang nagpapatuloy ang ritual, muling naramdaman ni Father Ramon ang presensya ni Lyra. Ang kanyang katawan ay nanginig at sa kanyang mga labi lumabas ang tinig na hindi kanya. "Narinig namin ang inyong panalangin. Naririnig namin ang inyong pagkilala. Ngunit tandaan ninyo, hindi rito nagtatapos ang lahat. Ang sugat ng lupa ay kailangan ng patuloy na pangangalaga. Ang dangal namin ay hindi lamang alay, kundi respeto sa bawat araw na lilipas." Ang mga tao ay tahimik na nakinig, walang kumibo, ngunit ang bawat isa ay ramdam ang bigat ng tinig na iyon. Ang ilan ay napaluha, ang iba'y yumuko at nag-antanda, habang ang mga kabataan ay nakaramdam ng takot at pagkamangha sa parehong sandali. Matapos ang tinig, biglang lumabas sa gitna ng usok ang anyo ni Lyra. Hindi siya kasing labo ng mga naunang pagpapakita. Ang kanyang mukha ay malinaw, ang kanyang buhok ay dumadaloy sa hangin, at ang kanyang katawan ay tila gawa sa liwanag at hamog. Tumayo siya sa tabi ng munting altar at tiningnan ang lahat. Sa unang pagkakataon, hindi galit ang nangingibabaw sa kanyang mga mata. Ito'y may lungkot pa rin, ngunit may halong kapayapaan. "Kung tutuparin ninyo ang kasunduan ito, ako'y mawawala na sa inyong mga paningin. Ngunit ang aking mga yapak ay mananatili sa lupaing ito."
at kayo'y mananagot sa bawat pagkilos na sisira muli sa aming tahanan. Ang lahat ay sabay-sabay na lumuhod. Si Father Ramon naman ay yumuko at hinipo ang lupa ng kanyang kamay. Ipinapangako ko bilang kinatawan ng simbahan at bilang anak ng bayang ito na igagalang namin ang iyong hiling. Ang lugar na ito ay magiging sagrado para sa lahat at hindi na muling hahayaang matabunan ng kasinungalingan. Kasabay nito'y sabay-sabay na nag-antanda ang mga tao at sa misming oras na iyon, biglang lumakas ang ihip ng hangin. Ang mga lampara ay nagliyab ng mas maliwanag bago tuluyang humupa. Nang bumalik ang lahat sa normal, wala na ang anyo ni Lyra. Ang naiwan na lamang ay ang amoy ng sariwang dahon at ang kakaibang ginhawa na dumampi sa bawat puso ng naroroon. Pagkatapos ng ritual, tahimik na umuwi ang mga tao. Hindi na nila kailangan ng salita upang magpaliwanag. Sa kanilang mga mata, alam nilang nasaksihan nila ang isang kasunduang hindi basta-basta malilimutan. Sa gabing iyon, nagising ang buong bayan sa katotohanan na hindi na sila maaaring bumalik sa dati nilang katahimikan. Ang kanilang pananampalataya at ang kanilang kasaysayan ay kailangan magtagpo. At ang kanilang kinabukasan ay nakaatang sa kanilang kakayahang tuparin ang pangako. Sa kumbento, bago matulog si Father Ramon, muli niyang naramdaman ang malamig na simoy sa kanyang silid. Ngunit hindi na ito mabigat o nakakatakot. Sa halip, isang bulong ang dumampi sa kanyang tainga. Naririto pa rin kami, ngunit hindi na para magdulot ng takot. Naririto kami upang bantayan. Huwag ninyo kaming kalilimutan. Sa gabing iyon, nakatulog si Ramon nang may dalang kapayapaan sa kanyang puso. Makalipas ang ritual ng pakikipagkasundo, muling bumalik ang katahimikan sa bayan. Ang mga tao ay nagkaroon ng panibagong pag-asa, ngunit hindi pa rin tuluyang naaalis ang kanilang kaba. Alam nilang may mas malalim pang hindi nasasagot. Si Father Ramon ay nagpatuloy sa kanyang tungkulin, ngunit gabi-gabi, habang nag-iisa sa kanyang silid, muling bumabalik ang pakiramdam na may nakamasid sa kanya. Hindi na ito mabigat o puno ng galit, kundi isang malamig na presensya na tila may ipinapahiwatig. Sa kanyang mga panaginip, paulit-ulit niyang nakikita ang imahe ng isang nilalang na nakagapos sa ilalim ng lupa. Ang mga matay nanlilisik at ang katawan ay nababalot ng dilim. Kapag nagigising siya, basang-basa ng pawis ang kanyang noo at alam niyang hindi iyon basta panaginip lamang. Isa itong pahiwatig na may mas malaking lihim na hindi pa nabubunyag. Isang araw, habang iniinspeksyon ang likuran ng simbahan kung saan ginawa ang ritual, napansin ni Ramon ang isang maliit na bitak sa semento malapit sa dating kinatatayuan ng balete. Hindi ito ordinaryong bitak, sapagkat mula roon ay may dumadaloy na malamig na hangin na parang galing sa ilalim ng lupa. Lumapit siya at marahang hinaplos ang siwang gamit ang kanyang kamay at agad niyang naramdaman ang panginginig ng kanyang katawan. Sa mismong sandaling iyon ay sumulpot sa kanyang isipan ang tinig ni Lyra, hindi na mula sa kanyang bibig kundi diretsong bumubulong sa kanyang utak. Hindi pa tapos, Ramon. Ang aking kapatid ay naririto pa, nakagapos sa ilalim ng inyong altar. Matagal na siyang ginawang bantay ng mga praile, nakulong at nakalimutan. Hanggang hindi siya napapalaya, hindi tunay na mawawala ang sugat na ito. Nang marinig niya ang mga salita, napaatras siya at halos mabuwal. Hindi niya alam kung paano sasabihin ito sa bayan. Kung takot na sila noon kay Lyra, paano pa kaya kung malaman nilang may isa pang engkanto at mas mapanganib pa ang ikinulong sa mismong ilalim ng simbahan? Sa buong araw, hindi siya mapakali. Umupo siya sa lumang silid-aklatan ng kumbento at binuklat ang mga lumang tala na halos natatakpan na ng alikabok. Sa bawat pahina ng lumang sulat kamay, nakita niya ang mga kwento ng mga praileng unang dumating sa kanilang bayan. May nakatala roon tungkol sa isang engkanto na pinangalanan nilang Bantay, isang nilalang
na ginawang tagapangalaga ng bagong tayong simbahan matapos ipako sa ilalim ng altar gamit ang mga dasal at ritual. Ayon sa tala, ito'y isang kapatid ni Lyra, ngunit hindi pinatay. Sa halip, ikinulong upang manatiling bihag at bantay para pigilan ang galit ng ibang nilalang. Unti-unti, naunawaan ni Ramon na totoo ang kanyang panaginip. Hindi kathang-isip ang kanyang nakikita. Ang kapatid ni Lyra ay buhay, ngunit nagdusa sa loob ng mahigit 300 taon ng pagkakakulong. Kinabukasan, kinausap niya si Lola Celia tungkol dito. Tahimik ang matanda habang nakikinig, at pagkatapos ay napayuko at napaluha. Hindi na bago sa akin ang kwento ng bantay, sabi niya. Narinig ko na ito sa aking mga magulang, ngunit inilihim ng karamihan. Takot silang ilabas ang katotohanan dahil baka sumiklab ang mas matinding gulo. Kung totoo ngang buhay pa ang kapatid ni Lyra, nasa atin ang obligasyong palayain siya. Ngunit Ramon, dapat mong tandaan, 300 taon na siyang nagdurusa. Hindi natin alam kung anong klaseng nilalan na ang kanyang anyo ngayon. Ramdam ni Ramon ang bigat ng sinabi. Alam niyang totoo ito. Ang isang kaluluwang nakagapos ng ganoong katagal ay maaaring maging halimaw. Check kung totoo ang buhay pa ang kapatid ni Lyra. Puno ng galit at paghihiganti. Sa mga sumunod na araw, sinimulan ni Ramon ang maingat na pagpaplano. Hindi niya agad sinabi sa buong bayan ang tungkol kay Bantay, ngunit pinili niyang lumapit lamang sa ilang pinagkakatiwalaang tao, kabilang si Lola Celia at ang 2 batang sakristan na nakasaksi ng lahat mula pa noong una. Kung bubuksan natin ang daang iyon, wika ni Ramon, kailangan natin ng panalangin at lakas ng loob. Hindi ito basta pagbubukas lamang ng bato at lupa. Kailangan natin ng pagkilala at paghahanda, sapagkat kung galit ang naninibabaw sa kanyang puso, tayo ang kanyang unang haharapin. Tumango ang mga kasama niya at bagamat takot, naramdaman nilang ito ang tamang gawin. Sa huling gabi bago niya isagawa ang plano, muling nagpakita si Lyra sa kanyang panaginip. Ngayon ay mas malinaw ang kanyang anyo. At ang kanyang tinig ay puno ng lungkot. Ramon, huwag kang matakot. Ang aking kapatid ay hindi halimaw. Siya'y biktima. Ngunit matagal na siyang naipit sa dilim at baka hindi niya kaagad makilala ang pagkakaiba ng kaaway at kakampi. Kung siya'y lilitaw, ikaw ang dapat magpakita ng awa. Ikaw ang dapat tumindig para sa kanyang kalayaan. Nang magising si Ramon, alam niyang iyon na ang huling kumpirmasyon. Hindi na siya makapaghihintay. Sa oras na iyon, batid niyang darating ang araw na kailangang bumaba sila sa ilalim ng altar at harapin ang katotohanang matagal nang tinatago ng kanilang simbahan. Sa kanyang puso, ramdam niya ang takot, ngunit higit doon, naroon ang determinasyong tapusin ang sumpang iniwan ng kanilang nakaraan. Dumating ang gabi na pinili ni Father Ramon upang simulan ang pagbubukas ng lagusan sa ilalim ng altar. Tahimik ang simbahan, ngunit punong-puno ng kaba ang bawat sulok. Kasama niya sina Lola Celia at ang 2 batang sakristan na sina Noel at Andoy. Bago magsimula, nagdasal muna sila ng taimtim, humihingi ng lakas at gabay upang hindi sila matabunan ng takot. Sa kanilang mga kamay ay dala nila ang mga kandila at isang maliit na krus na gawa sa kahoy ng lumang puno sa baryo. Simbolo ng pagkakaisa ng tao at kalikasan. Pinagmasdan nila ang gilid ng altar kung saan natuklasan ni Ramon ang siwang na may malamig na hangin. Gumamit sila ng bakal at kahoy upang palawakin ang siwang at dahan-dahan itong nagbukas. Iniluwa ang hagdang yari sa bato na tila hindi tinapakan ng sinuman sa mahabang panahon. Habang bumababa sila, naririnig nila ang malalakas na pintig ng kanilang mga puso, kasabay ng malamig na simoy na galing sa kailaliman. Ang bawat yapak ay umaalingaw-ngaw, at ang pader ay may bakas ng lumang ukit, mga simbolong hindi nila maunawaan, tila pinagsamang dasal at sumpa. Habang bumababa sila,
nagsimulang lumakas ang presensya ng isang nilalang. Si Noel ay muntik nang mabitawan ang kanyang kandila dahil sa bigat ng hanging dumampi sa kanyang dibdib. Si Lola Celia naman paulit-ulit na nagdarasal ng Ama Namin habang pinipigil ang panginginig ng kanyang tuhod. Si Father Ramon ay nagpatuloy, tangan ang krus sa kanyang kamay, at buong tapang na nagsalita. Kung sino ka man, hindi kami narito upang sirain ka. Narito kami upang palayain ka. Sa pinakailalim, natagpuan nila ang isang maliit na silid na binuo ng mga bato at semento. Sa gitna nito'y may nakatindig na anyo na nakagapos ng mga kadena, hindi gawa sa bakal kundi tila pinaghalong ugat ng puno at lumang dasal na isinulat sa pergamino. Ang nilalang ay mahaba ang buhok, ang balat ay madilim na kulay berde, at ang mga matay pulang-pula sa galit at paghihirap. Nang maramdaman ang kanilang pagdating, bigla itong nag-angat ng ulo at naglabas ng malakas na ungol na yumanig sa buong silid. Ang mga kandilay halos mapatay at ang dalawang bata ay napaatras sa sobrang takot. Ngunit imbes na umatras, lumapit si Ramon. Ramdam niya ang bigat ng galit na bumabalot sa nilalang, ngunit naramdaman din niyang hindi ito demonyo. Isa itong engkanto na matagal nang ikinulong laban sa kanyang kalooban. Ikaw ba ang kapatid ni Lyra? Tanong ni Ramon. Pilit pinatitibay ang kanyang tinig. Ang nilalang ay tumigil sandali at tinitigan siya, at mula sa bibig nito'y lumabas ang isang basag at paos na tinig. Ako si Amario. Ako ang naging bantay. Ako ang isinakripisyo upang patahimikin ang galit ng aming angkan. Sa 300 taon, ako'y nanatiling bihag ng inyong simbahan. Nang marinig ni Lola Celia ang pangalan, napaluha siya. Amario, siya nga ang nabanggit sa mga kwento ng matatanda. Bulong niya. Agad namang nagpatuloy si Ramon. Hindi ka namin kaaway, Amario. Hindi ka dapat manatili rito. Nandito kami upang palayain ka. Ngunit umalingaw-ngaw ang tinig ni Amario, puno ng sakit at galit. Bakit na yun lang? Sa lahat ng taon ng aking pagdurusa, wala ni isa ang nakinig sa aking iyak. Ang mga dasal ninyo ay dumaan sa aking sugat, at bawat misa ay parang kutsilyong tinatarak sa aking dibdib. Nanginginig si Noel, ngunit lumapit si Ramon at inilagay ang krus sa kanyang dibdib. Dahil ngayon lamang kami natuto. Dahil ngayon lamang kami nagkaroon ng tapang upang harapin ang aming kasalanan. Kung nais mo ng hustisya, kasama mo kami. Ngunit kailangan mong lumabas at muling magtiwala. Sa mga salitang iyon, nagsimulang manginid ang mga kadena at ang mga pergamino'y unti-unting nasusunog, tila natutunaw sa bigat ng pagkilala at panalangin. Biglang umalingaw-ngaw ang sigaw ni Amario at ang lupa'y yumanig. Bumagsak ang ilang bato mula sa kisame, ngunit hindi tumigil si Ramon sa pagdarasal. Hawak-hawak ang krus, sabay-sabay silang nagsalita ng panalangin ng kapatawaran. At dahan-dahang bumukas ang mga gapos na bumalot sa nilalang. Nang tuluyang maputol ang huling kadena, bumagsak si Amario sa lupa, humihingal at tila nang hihina. Ang kanyang anyo'y nagbago. Mula sa halimaw na puno ng galit, unti-unti itong bumalik sa pagiging isang nilalang na may mukha ng tao, maputla at sugatan. Ngunit hindi na nakakatakot. Sa sandaling iyon, narinig nila ang tinig ni Lyra na dumadaloy sa hangin. Maraming salamat. Sa wakas malaya na ang aking kapatid. Ang malamig na simoy ay naging banayad at ang mga kandila ay muling nagliyab ng mas maliwanag. Si Amario ay tumingala kay Ramon at sa kanyang mga mata ay may luhang matagal nang hindi nakita. Salamat sa inyong tapang. Ngunit tandaan ninyo, ang tunay na laban ay hindi nagtatapos sa aking kalayaan. Ang inyong bayan ay kailangang magbago upang hindi na muling maulit ang ginawa ng mga nauna. Dahan-dahan silang umahon mula sa ilalim ng simbahan, kasama si Amario, na mahina ngunit malaya. Nang makita ng mga tao sa itaas ang kanilang pagdating, napasigaw ang ilan sa takot, ngunit pinigilan sila ni Ramon. Huwag kayong matakot, siya ay biktima, hindi halimaw.
Siya ang patunay ng ating kasalanan at siya rin ang susi sa ating kapatawaran. Sa gabing iyon, nagtipon ng buong bayan at nasilayan ng kalayaan ng isang engkanto na 300 taon nang nakagapos. Ngunit sa kanilang mga puso, alam nilang ang susunod na mga araw ay magiging mas mahirap sapagkat ang tunay na hamon ay kung paano nila igagalang ang kasunduang kanilang ipinangako. Paglabas niyo na mula sa ilalim ng altar, ramdam ng lahat ang bigat ng mga mata ng buong bayan na nakamasid. Ang mga taong nagtipon sa simbahan ay natigilan nang makita si Amario na nakatayo sa tabi ni Father Ramon. Hindi ito kagaya ng anyo na ipininta ng mga kwento bilang halimaw na tagabantay ng simbahan. Sa halip, isa itong nilalang na mistulang tao, payat, maputla, at tila wasak ang kaluluwa matapos ang mahabang pagkakakulong. Ang kanyang mga mata ay puno ng pangungulila at sakit, ngunit sa ilalim ng lahat ng yon ay may bahagyang liwanag na nagmumula sa muling natamong kalayaan. Tahimik na nakaluhod si Lola Celia at ang kanyang mga luha ay dumaloy ng walang pigil. Ito na nga, bulong niya, ang tinig at ang anyo na itinago ng ating mga ninuno. Ang ibang mga tao ay nag-aatubili kung lalapit o lalayo, ngunit si Father Ramon ay agad na humakbang papalapit at nagsalita ng malakas at malinaw. Mga anak, ito si Amario, kapatid ni Lira, ang nilalang na ikinulong ng mga praile sa ilalim ng ating altar. Siya ay biktima, hindi halimaw. Hindi niya ginusto ang mangyari at 300 taon siyang nagdusa sa katahimikan na tayo'y naging bahagi rin. Nayon ay palayain natin siya hindi lamang mula sa gapos, kundi mula sa takot at pag-aalinlangan. Dahan-dahan ay lumapit si Amario sa gitna at sa bawat hakbang niya ay lumalakas ang hangin na parang tinatanggap ng kalikasan ang kanyang pag-ahon. Nang makaharap niya ang buong bayan, hindi niya agad nakayanan ang bigat ng kanyang damdamin. Napaluhod siya at ang kanyang mga palad ay lumapat sa lupa. Mula sa kanyang bibig ay lumabas ang isang malakas na tinig, hindi galit kundi puno ng sakit. Sa mahabang taon, naririnig ko ang inyong mga dasal na umaalingaw-ngaw sa aking kulungan. Bawat panalangin ninyo ay parang sibat na dumaraan sa aking dibdib. Hindi ko nais ang inyong pagkawasak, ngunit hindi ko rin kayang patawarin ng basta-basta ang sugat na iniwan. Ngunit ngayong gabi, pinili ninyong lumapit at kilalanin ako. Sa harap ng inyong bayan, hinihiling ko ang inyong katapatan na hindi na mauulit ang pagkakait ng dangal sa aming lahi. Sa mga salitang iyon, muling nag-ingay ang buong simbahan. Ang ilan ay napaiyak, ang iba na may lumuhod bilang tanda ng paghingi ng tawad. May mga kabataang yumakap sa kanilang mga magulang, habang ang matatanda na may marahang bumigkas ng mga dasal ng kapatawaran. Si Father Ramon ay lumapit kay Amario at inilagay ang kanyang kamay sa balikat nito. Hindi sapat ang aming salita lamang, kaya narito kami upang gumawa ng ritual ng pagpapalaya. Hindi para sambahin ka, kundi upang ipakita na handa kaming kilalanin ang iyong pagkatao at ang inyong kasaysayan. Tasabay nito, naglabas ng mga bulaklak at prutas ang mga tao, pati na rin ang mga palay at tubig mula sa balon. Inilatag nila ito sa paligid ng simbahan bilang tanda ng alay at sabay-sabay silang nagdasal ng panalangin ng kapatawaran at pagkakasundo. Habang nangyayari ito, dahan-dahang nagbago ang itsura ng paligid. Ang mga pader ng simbahan ay tila kumikislap at ang sahig ay umilaw ng banayad na liwanag. Ang mga tao ay nakaramdam ng kakaibang ginhawa na matagal na nilang hindi nararanasan. Ang ilan ay nagsabi na ang bigat sa kanilang dibdib ay nawala, para bang ang mga tinig ng nakaraan ay unti-unting humuhupa. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Sa mismong gitna ng ritual, biglang umingay ang hangin at yumanig ang lupa. Mula sa isang sulok ng altar ay sumulpot ang isang madilim na anino, malaki at mabigat, na tila ba siyang anyo ng lahat ng galit at sakit na iniwan ng pagkakakulong kay Amario. Ito ang natitirang anyo ng sumpa, isang halimaw na gawa sa sama ng loob at kasalanan ng nakaraan. Nagkaroon ng takot sa lahat
at ang mga tao'y nagsimulang magsigawan. Ngunit si Amario ay tumindig at hinarap ang anino. Ako ang iyong kinakatawan, ako ang iyong sugat, at ngayong gabi, ako mismo ang huhugot ng lakas upang tapusin ka. Lumapit siya at nakipagbuno sa nilalang ng dilim, habang si Father Ramon at ang buong bayan ay sabay-sabay na nanalangin. Makalipas ang ilang sandali ng matinding laban, unti-unting naglaho ang anino at ang hangin ay bumalik sa katahimikan. Si Amario ay nakatayo pa rin, humihingal ngunit nakangiti. Ang kanyang mga matay hindi na pula, kundi maliwanag na berde, tanda ng kanyang tunay na anyo. Lumapit siya kay Father Ramon at niyakap siya. Sa iyong tapang at sa pagkilala ng iyong bayan, ako'y muling naging malaya. Ngayon, maaari ko nang iwanan ang bigat ng aking pagkakakulong. Sa gabing iyon, natapos ang ritual ng pagpapalaya. Ang buong bayan ay nakasaksi sa muling pagbabalik ng isang nilalang na matagal nang itinuring na halimaw. Ngunit nayo'y napatunayang biktima lamang ng nakaraan. Sa kanilang mga puso, nagising ang panibagong pananampalataya, hindi lamang sa Diyos na kanilang sinasamba, kundi sa pagkilala at paggalang sa lahat ng nilalang ng kalikasan. Sa huli, malinaw sa lahat na ang tunay na milagro ay hindi lamang ang paglaya ni Amario, kundi ang pagbabago ng kanilang puso at pananaw. Makalipas ang gabing iyon, unti-unti nang nagbago ang mukha ng bayan. Ang dating simbahan na tanging sentro ng dasal at ritual ay naging lugar din ng pag-alaala at pagkilala sa nakaraan. Sa likuran ng altar, kung saan natagpuan ang siwang at pinagmulan ng kasaysayan ng kanilang mga engkanto, nagtayo ang mga tao ng isang maliit na hardin. Doon nila itinanim ang isang punong balete, hindi bilang palatandaan ng takot, kundi bilang simbolo ng kapayapaan. Araw-araw ay may nag-aalay ng bulaklak, palay at tubig mula sa balon. Hindi na ito nakikita bilang pagsamba, kundi bilang pagtanggap na bahagi ng kanilang pagkatao at kasaysayan ang mga nilalang na minsang nakaligtaan. Si Father Ramon, bagaman na natiling pari, ay nagsimulang baguhin ang paraan ng kanyang mga sermon. Hindi na lamang puro dasal at aral mula sa Biblia ang kanyang binibigkas. Sa halip, palagi niyan inuugnay ang pananampalataya sa paggalang sa kalikasan at sa mga nilalang na tahimik na nakatira sa paligid. Ang Diyos ay hindi lamang makikita sa krus o sa mga pahina ng banal na aklat. Madalas niyang sabihin, siya rin ay naroroon sa hangin, sa lupa at sa mga nilalang na nagbabantay dito bago pa man tayo dumating. Kung hindi natin sila kikilalanin, paano natin masasabi na tunay tayong naniniwala sa Kanya? Dahil dito, unti-unting natuto ang mga tao na magbalanse ng kanilang pananampalataya at kanilang kultura, at ang takot na dati bumabalot sa kanila ay napalitan ng paggalang at kaalaman. Si Amario, matapos ang ritual ng pagpapalaya, ay hindi na natili sa bayan ng matagal. Mahina pa ang kanyang katawan, ngunit sapat na ang kanyang lakas upang makalakad sa kagubatan. Nagpaalam siya sa lahat at nagsabing kailangan niyang bumalik sa piling ng kanyang lahi sa mga bundok upang muling mahanap ang sarili at ang kapayapaan. Sa kanyang pag-alis, nagbigay siya ng huling paalala. Ang tunay na sumpa ay hindi nagmumula sa amin, kundi sa inyong kawalan ng alaala. Hanggat inaalala ninyo ang nangyari, hanggat itinuturo ninyo sa inyong mga anak ang aming kwento, hindi na muling babalik ang dilim. Ang kanyang mga salita ay naging gabay ng buong bayan at mula noon ay laging bahagi ng kanilang mga kwento sa gabi ang kasaysayan ni Lira at Amario. Si Lola Celia naman ay nakahanap ng kapanatagan. Sa kanyang katandaan, alam niyang hindi na siya magtatagal. Ngunit masaya siya na bago siya lumisan, nasaksihan niya ang pagkakabuo ng bayan sa wakas. Ang mga alaala ng kanyang mga ninuno na matagal na niyang kinikimkim ay nabigyan na ng hustisya. Sa tuwing dadaan siya sa hardin ng bagong balete, hinahaplos niya ang mga dahon nito at nagdarasal ng pasasalamat. Para sa kanya, iyon ang pinakamalaking milagro ng kanyang buhay. Dumaan ang mga buwan
at dumating ang araw ng pista ng kanilang patron. Sa unang pagkakataon, ang pagdiriwang ay hindi lamang nakatuon sa mga banal na imahe. Ngayon, kasama na sa selebrasyon ang pagkilala sa kalikasan at sa mga nilalang na kanilang nakasama sa kanilang kasaysayan. May prosesyon na dala ang mga tao ang kanilang mga santo, ngunit dala rin nila ang mga alay na bulaklak at prutas na inilalagay nila sa hardin ng balete. Ang musika ay masigla, ang mga tao'y masaya, at ang buong bayan ay nagkaisa sa iisang damdamin. Ang takot na dati nangingibabaw sa kanilang mga puso ay tuluyan nang napalitan ng pagmamahal at pagkakaisa. Sa dulo ng selebrasyon, umakyat si Father Ramon sa entablado at nagsalita sa harap ng lahat. Mga kapatid, ang ating bayan ay dumaan sa isang pagsubok na nagpabago sa ating lahat. Ang ating pananampalataya ay nanatili, ngunit ngayon ito'y mas malawak na, sapagkat natutunan natin na ang Diyos ay hindi lamang nakikita sa ating simbahan, kundi sa bawat nilalang na nilikha niya, sa pagkilala natin sa ating nakaraan, sa pagbigay galang natin kay Lira at kay Amario. Nabuksan natin ang pinto ng tunay na kapatawaran. Tumunog ang malakas na palakpakan, at sa sandaling iyon, ramdam ng lahat na ang kanilang bayan ay muling isinilang. Makalipas ang ilang taon, naging kwento na lamang sa mga bagong henerasyon ang mga pangyayari. Ngunit hindi ito isang kwento ng takot. Sa halip, ito ay naging kwento ng pagtutuwid, ng pagkilala at ng kapayapaan. Ang mga bata ay lumalaki na naririnig ang salaysay ng pari na minsang sinaniban ng engkanto, ng bayan na minsang binalot ng hiwaga at ng kasunduang nagbigay ng bagong simula. At sa bawat gabing maliwanag ang buwan, naniniwala silang naroroon pa rin si Lira, nakamasid mula sa hangin, at si Amario, nakahimlay sa kalikasan, nagbabantay na hindi na muling babalik ang kadiliman. Sa wakas, natapos ang isang kasaysayan na nagsimula sa takot at pangamba, ngunit nagtapos sa kapatawaran at pag-asa. Ang bayan ay natutong mamuhay ng may balanse, pananampalataya sa Diyos at paggalang sa mga nilalang ng kalikasan. At sa bawat pagpatak ng ulan at bawat pag-ihip ng hangin, dala nila ang paalala na ang tunay na kapayapaan ay matatagpuan lamang kung marunong kang kumilala at magmahal, hindi lamang sa iyong kapwa, kundi sa lahat ng nilalang na kasama mong naninirahan sa mundong ito.